Kamusta mga brad? It's me, Eric. Nagamit ko na yung Sauvage EDT dito sa Disneyland. Medyo napadami yung sprays ko. Hindi ko tuloy alam kung saan ba ako nahilo, dun sa pabango o sa dami ng sinakyan kong rides. Isang ride lang sinakyan mo. Okay, iba ka din ha. Oo. Okay, for the scent profile, may citrus, may peppers, iba-ibang klase ng pepper, may lavender, may ambroxan, may florals pa sa mid. Madali mo lang siyang i-describe eh. Para sa akin, clean and fresh na manly. Tapos may pagka-rugged yung dating, pero pwede mo rin gamitin pang formal. Ito yung isang pabango na gagamitin ko anytime, anywhere. Kahit ano suot ko, kahit talaga nakapambahay siguro ako, kaya kong gamitin. Parang ito kasi din yung type ng pabango na automatic nag-uplift ng mood ko eh. Hindi ko sure kung dahil nagamit ko na siya doon sa mga pagkakataon na nakapagpa-boost ng confidence ko. I mean, di ba may mga experiences tayo na na-overcome natin yung isang problema. So ako kasi maraming beses ko na nagamit to, tapos may na-overcome ako something. So hindi ko sure kung isa yon na parang trigger na nagbibigay tuloy sa akin ng additional confidence. Ginagamit ko to kapag may mga importante akong meeting or pag may mga taong kailangan kausapin na alam mo yun, hindi mabibigat. So para sa akin, very uplifting ng mood yung scent niya. Disclaimer lang, hindi ko sure kung dahil doon lang mismo sa scent or baka dahil nga connected na siya doon sa mga experiences ko before. Yung amoy niya medyo may metallic vibe. Madami nagsasabi nun. Madaming may gusto na ito. Isa to sa pinaka-popular na scent DNA for men. Maraming inspired by perfumes na lumalabas locally na ginagaya to. Middle Eastern perfumes, marami rin gumaya ng scent DNA na ito at lahat sila popular. So kilala nyo naman yung Officer, kilala nyo yung Modestune. Meron bago eh, yung Senate ng Volare. Meron pang iba, Ventana ng Armaf. Meron pang iba, madaming Middle Eastern. Kung hindi man ito yung pinaka-popular talaga sa buong mundo, siguro kasama to lagi sa top 5. Ganun siya kalupit. Compliment getter siya for me. Marami yung experiences ko na napuri yung pabango. Very manly, very clean, very fresh. Ang confident, tapos maganda kasi yung projection talaga at saka yung longevity eh. Scent profile, scent transition, para sa akin ang linear, halos pareho yung amoy niya from start to finish. O nga pala, may bad experience na rin ako. Pero nag-overspray ako noon. Tapos yung kaibigan ko si Jelly, medyo sensitive kasi siya sa mga pabango, may allergy nga ata siya eh. So anyway, yun, katabi ko siya, sabi niya, ang tapang ng pabango mo Kuya Eric, tapos umalis. So Jelly, kung napapanood mo to, naalala ko yun. Kung lalaki ka na froghead, I strongly recommend na subukan mo siya. Naniniwala ako na dapat lahat ng lalaking frogheads meron neto. So kung masyadong matapang siya for you, pwede ka magsubok ng mga Middle Eastern alternatives. Presyo niya kasi din medyo pricey eh, dahil Dior nga siya. So price yata niya ngayon nasa 6,000 pesos yung 100 ml bottle, more or less, mga ganun. Saka sa akin kasi pwede ko nga siyang gamitin anytime eh, so sulit. Saka Dior pa rin yun, pre. Ilagay ko dito yung listahan ng mga okasyon na hindi mo siya pwedeng gamitin. Kung may alternatives kayo na paborito, lagay nyo sa comment section. Hindi ko nasabi kanina, ang favorite ko sa mga Sauvage, yung OG pa rin, yung EDT. Ilang sprays, depende kung saan ako pupunta. Katulad ngayon, sinabi ko na kanina, dami ko talaga in-spray, kaya seryoso yung sinabi ko na hindi ko alam kung dahil dun sa ride kaya ako nahilo. Isa lang yung sinakyan kong ride, pero yun, ang dami ko in-spray. Kaya medyo joke, pero baka nahilo rin ako dahil doon sa dami na sprays ng Sauvage ko eh. Ngayon lang ako nag-overspray ng ganito kadami ng Sauvage. Okay, dapat i-end ko na kanina yung video, pero naisip ko kasi ngayong pauwi kami eh. Tanungin yung asawa ko kung anong verdict niya doon sa perfume. Kasi gusto kong i-insert yung video niya, yung opinion niya tungkol doon sa pabango. Nag-respray na ako kanina kasi maghapon na kami nandito eh.
Mabango pa din. Ano? Ano amoy? Medyo matamis. Okay. Hindi na pick up akong medyo citrus. Hindi ko alam kung tama yung Okay. ganon. Ganon siya. Medyo fresh. Ganon din siya. Okay. Yun, yung namin ko. Hindi naman siya intense. Okay. Ayan. Bagay sa lalaki? Feeling ko nga pang lalaki siya eh. Okay. Ano ba? Tingin mo, anong age suitable? Anong age mo na? Mga, mga 25 up. Kung teenager, tingin mo okay lang? Medyo may pagka-fresh naman siya. Pwede, pero kasi naman narinig ako medyo citrus, medyo maasim. Lapit ko pa lang ganon. kasi baka hindi ka madinig. Medyo maasim. Ewan ko lang if okay sa mga teenagers yung ganitong type of scent. Okay, yun lang. Yun yung opinion niya. Pero, kung i-rate mo pala 1 to 10. I would say mga 8. 8 siguro siya sa akin. Oh, mataas pa rin yun. Sobrang sensitive niya sa pabango eh. So, May citrus kasi, so mabilis akong mahilo pag sa mga ganong, may mga ganong scent. So, kaya hindi ko siya ni-rate ng mas higher than 8 or 10. ayaw niya ng citrus heavy, ayaw niya ng leather. Yung mga citrus, halimbawa, sa Drat Boys mga CD Neem, ayaw niya na nahihilo siya. Kung familiar kayo sa scent ng Sauvage, lalo na kapag malapit ka, halos kakaspray mo lang or ilang minutes mo pa lang in-spray, may citrus talaga. Tsaka may sharpness yung metallic vibe niya. Sa akin, acceptable, pero sa kanya, hindi mo gusto yung citrus niya. Pero 8 out of 10 naman yung score niya, so mataas yun. So dito ko na lang siguro ikakat yung video. Kung nagustuhan nyo, pa-like, tsaka pa-subscribe. Salamat!